Ito ang reading mo, Libra. Welcome back to our channel. Naway nasa mabuti kayong kalagayan while watching the channel. Sa general reading, kayo nang bahalang magpalit-palit na situation nyo sa reading ko. At the bottom of the deck, Four of Wands. I feel like ang nasa-sense ko na energy mo, proud ka dun sa naabot mo o dun sa success na dumarating sa buhay mo. Some of you, kung ano yung meron ka ngayon sa buhay mo, masaya ka dun. Ang mensahe ng card mo, natuto ka na, hindi ka na basta-basta magtitiwala sa iba, lalo na doon sa mga taong nakasakit sa'yo. May bagong journey na darating dito sa'yo or tatahakin mo. Karoon ng paghihiwalay o pagtatapos sa nakaraan, and ngayon may darating na pagsisimula dito. Feeling mo nandun ka sa isang trap na situation or may mga gumugulo sa isipan mo. Doon yung pagmamahala ng dalawang tao na pinapakita at binibigay sa isa't isa. Some of you, andun yung kung ano yung kaya mong punuan sa relasyon, gagawin mo. Unti-unti ka nang nagiging okay or you are spiritually awakened and kung ano yung dreams mo, gagawin mo lahat ng kaya mo doon para ma-achieve mo yun. Meron ditong darating na teamwork or collaboration. Some of you, meron kang aayusin sa loob ng tahanan o sa financial mo. At the back of your mind, may mga kailangan kang desisyon or pinag-iisipan na gawin. Naging matatag ka na doon sa mga pinagdaanan mo and natuto ka na naharapin yung mga dumarating sa buhay mo. Nagkaroon na ng end of cycle, yung mga nangyari sa past at ngayon may new cycle na napapasok sa buhay mo na andun yung mapayapa at tahimik na pamumuhay. May darating na celebration or pagkikita. Andun yung pagmamahal nitong tao na to na gusto niyang i-offer or kung ano yung kaya mong maibigay sa mga mahal mo sa buhay, binibigay mo hanggat meron ka or kung ano yung pagmamahal na kaya mong ipakita, ipinapakita mo sa kanila. Clarify natin ang Seven of Wands. Six of Swords and Seven of Cups. Isa sa way mo to protect yourself and your heart is maglagay ng wall. Iyon yung best option mo para hindi ka na basta-basta masaktan ng iba or maulit-uli yung mga nangyari sa nakaraan. Clarify natin the Fool. The Empress and Page of Wands. Meron ditong magandang balita na darating sa'yo na magpapasaya sa'yo and ngayon handa ka na doon sa mga darating sa buhay mo. Clarify natin ang the Tower. Ten of Pentacles and the Moon. You're keeping a secret. Ayaw mong ipaalam sa iba kung ano yung meron ngayon sa buhay mo. Especially sa financial mo. Clarify natin ang Eight of Swords. The Sun and Nine of Cups. Unti-unti ka rin makakaalis sa mga bagay na nagpapagulo sa isipan mo at maghihil ka na sa mga nararanasan mo or nararamdaman mo. Clarify natin the Lovers. Three of Swords and Ten of Swords. Feeling mo meron tao na
nagbigay sa'yo ng sama ng loob and gusto mo nang kalimutan yun or napagod ka na dun kaya nagkaroon na ng end yung situation na yun. Clarify natin ng Queen of Wands, Three of Pentacles, and Queen of Swords. You're thinking about kung saan ka masaya na passion. Mas gusto mo doon na magbigay ng focus o kung paano mo maiaayos yung financial mo na nagiging masaya ka gagawin mo. And pinag-iisipan mong maigi kung ano yung pwedeng paraan para maging stable yung income mo. Clarify natin ang Three of Pentacles, Page of Wands, and Ace of Pentacles. May darating dito na blessing para sa'yo at ito yung isa sa balita na hinihintay mo or magandang balita na darating sa'yo. Clarify natin the Moon, Two of Pentacles, and Ace of Wands. Kailangan mong balansehin yung mga nangyayari ngayon sa buhay mo and para hindi ka basta-basta ma-exhausted o hindi ka pa handa na magdesisyon or ibigay kung ano yung kailangan doon sa sitwasyon. Clarify natin ang strength, Seven of Wands, and Eight of Cups. Ipaglalaban mo kung ano yung karapatan mo at kung ano yung alam mo at hindi ka basta-basta magpapatalo. Clarify natin ang Wheel of Fortune, Five of Cups, and Ace of Cups. Natutunan mo na mahalin yung sarili mo at unahin yung sarili mo. Kasi naranasan mo sa nakaraan na ikaw lang yung nagbibigay palagi. Ngayon natuto ka na kung ano yung darating para sa'yo, palagi mong iniisip ngayon na unahin muna yung puso mo. Clarify natin ang Three of Cups, Death, and Knight of Swords. Someone wants to talk to you at linawin yung mga nangyari. At kung ano yung kaya pang ayusin doon, gagawin nitong tao na to. Gusto niyang makipagkita or kausapin ka. Clarify natin ang Knight of Cups, Two of Cups, and the Fool. Kung ano yung kaya mo mapunan doon sa relasyon, gagawin mo. Some of you may tao na gustong ipakita yung pagmamahal niya at gusto niya uli na magsimula at gawin ko ano yung kaya niya. Alamin natin kung ano mensahe para sa'yo. I am. You sit in gratitude, appreciating the beauty that is life. This feeling is beyond reach. You are right where you are supposed to be. Ang mensahe para sa'yo na kailangan mong maging masaya, piliin mo kung saan ka magiging masaya. Kaya gawin mo kung ano yung merong pagmamahal doon at ibigay mo kung ano yung kaya mo. Dahil kung ano yung ginagawa mo, yun din yung babalik sa'yo. And palagi mong habaan yung pasensya mo at gawin mo kung ano yung tama sa bawat sitwasyon na dumarating sa buhay mo. Basta magdasal ka lang palagi at nandyan ang Diyos Ama para tulungan ka. And gawin mo kung ano yung best mo palagi sa mga dumarating sa buhay mo. At itong yung reading Libra. Kung nakaresonate ka, kindly comment down below. Thank you for watching. Guys, meron po tayong binibenta na Aram Herbal Oil na makakatulong sa sumasakit na ugat o kumakati na varicose vein sa kamay man o sa paa. Ipahid sa gabi bago matulog at i-massage. And nakakatulong din siya na mag-fade ang iyong varicose vein. Ipahid 2 times a day at i-massage araw-araw. Gawin mo ito araw-araw para mag-fade yung varicose mo. Kapag masakit yung kamay mo, pwede mo rin siyang ipahid sa gabi at i-massage mo para pagising mo sa umaga, marirelip na yung pain na naramdaman mo. Pwede kayong umorder sa Shopee or sa Facebook. Meron po tayo dong page na Star Shines. I-message nyo lang yon or mag-check out kayo sa Shopee.